Hi mga ka-bakers! Kumusta na kayo? At eto na nga po ang ating napakasarap na choco cheese pie. Handa na ba kayo? Sa paggawa ng ating choco cheese pie filling, ang mga kailangan ay asukal to 50 grams, gatas or fresh milk na 150 ml, margarine or butter na 60 grams, salt 1 teaspoon, baking powder 1 tablespoon, baking soda 1 teaspoon, choco flavor 1 teaspoon, choco food color 2 teaspoon at soft flour na 500 grams. Ilagay na natin ang gatas, asukal, asin, baking powder, baking soda, butter or margarine, choco food color, choco flavor. Haluin na natin ito hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito at para matunaw na ang ating nilagay asin at asukal at ang ating napaka-cutesy na margarine or butter. Pag nahalo na ay atin na pong ilagay ang ating soft flour. Atin na po itong haluin ng haluin hanggang po sa magsama-sama na po ng tuluyan ang mga sangkap, lalo na po ang ating soft flour. Just take your time lamang po mga ka-bakers. Pag nahalo na po ay pwede na po natin itong masahin. Yan, atin lang po siyang masahin para po mas bilog na po siya. At pagkatapos naman po nito mga ka-bakers, ay atin na nga pong kuhanin ito sa kanyang lalagyan dahil nahalo na nga po natin ito at ito na nga po ang consistency na ating hinahanap sa ating chocolate filling. Ayan, at okay na nga po ito. Kaya naman po atin na nga po itong hahatiin. Yan, hatiin lamang po natin ito. At yung hati nga po pala na gagawin natin dito ay 6 piraso. At pagkatapos naman po mahati ay atin na nga po itong shape ng pabilog yan. 6 po yan lahat. Kung gusto niyo po siyang bawasan or dagdagan ay okay lang din naman po. Kung gusto niyo pong hindi po maubos yung ating ginawa na chocolate ay okay lang din naman po. Pero sa ating video inubos po natin at hinati po natin lahat sa 6 na piraso. Ayan, at eto na nga po sila mga ka-bakers. Yan na po yung mga atin na 6 na binilog. Kaya naman po gagawa naman po tayo ng ating dough. Ang mga kailangan natin ay sugar to 50 grams, yeast 2 teaspoon, salt 1 teaspoon, baking powder 1 teaspoon, baking soda 1 teaspoon, margarine 60 grams, fresh milk 150 ml, egg yolk of food color 1/4 teaspoon, vanilla flavor 1 teaspoon, bread flour 250 grams, at soft flour na 250 grams. Ilagay na natin ang asukal, gatas, baking powder, baking soda, yeast, asin, margarine, egg yellow food color. Haluin na natin ito para magsama-sama na ang mga sangkap at matunaw na ito. Pagkatapos ay ilagay na natin ang vanilla flavor. Haluin na natin ito ulit at tunawin na natin ang ating butter or margarine na inilagay. Pagkatapos naman ay atin na pong ilagay ang ating bread flour at ang ating soft flour. I-continue na po natin ang ating paghahalo dito. Halu-haluin lamang po natin ito hanggang po sa matunaw na po ang ating bread flour at soft flour at tuluyan na po silang magsama-sama. Pag nagsama-sama na po mga ka-bakers ay atin na nga po ito masahin. Ayan, masa lamang po natin ito or masahin lamang po natin ito hanggang po sa maging buo na po siya at yung isa na po talaga siyang dough. Ayan. Okay, kapag ganito na nga po mga ka-bakers ay konting masa pa. Ayan, at kapag ganito na nga po mga ka-bakers ay okay na nga po ito dahil isang nga po siyang dough. Makikita naman po natin na hindi na po siya kagaya kanina na medyo basa pa. At yung texture po niya ay okay na po. Okay na nga po ito para tanggalin na po natin sa ating planggana or sa ating lalagyan. Atin na po siyang ilagay sa ating lamesa. At atin na nga rin po itong pinahaba. Ngayon naman po ay atin na po itong hahatiin. Yung hati po na gagawin natin dito ay 6 na piraso. Pagkatapos po hatiin ay atin na po itong bibilugin. Kung gusto niyo pong gawing 8, ay okay na okay lang din naman po or 7, nakadepende po yan sa atin. Kung gusto niyo pong gumamit po ng timbangan para po pantay-pantay po ang sukat ay okay na okay po iyon. Pag nabilog na po ay atin na nga po itong papalaparin. Pagkatapos ilalagay na po natin dito ang ating chocolate filling na ginawa natin kanina. Okay, atin lamang po siyang ipasok sa loob at kailangan po ay wala po talagang lumabas. Kaya po isealed po natin ito ng maayos.
Yan, ganda lang po ang ating gagawin. Papalaparin po natin. Kukuha po tayo ng ating chocolate filling at atin na po itong isasarado. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi rin naman po mabilis masira or mapunit ang ating ginawang dough. Ayan, at eto na nga po ang ating 6 na ginawa. Ayan, okay na nga po ito. Next naman po ay atin na nga po itong ilalagay or ipapagulong-gulong sa ating dusting flour. Pagkatapos po, papalaparin po natin para po maging dough siya. Palaparin lang po natin ito ng dahan-dahan. Para masigurado po ang shape at ang laki niya, kailangan po natin kumuha ng molde na 8 inches o yung round na 8 inches. Pagkatapos po ay atin po siyang i-shape ng pabilog gamit po ang ating molde. Ayan. Pag na-shape na nga po ito, dahan-dahanin lamang po natin, ay atin na nga po itong isi-shape or ipoporma po ng parang ating egg pie. Gamitin lamang po natin ang ating hintuturo at ang ating hinlalaki. Ayan. Atin lang po siyang iipit sa pagitan ng ating hintuturo at hinlalaki. Pagkatapos yung isa naman po ang kabilang kamay natin sa ating hintuturo, ayun po ang magtutulak. Yan. Ganyan lamang po siya mga ka-bakers. Alam ko pong kayang-kaya niyo po ito. Para na po siyang egg pie style. Kung ganito po yung kanyang itsura. At dahil tapos na nga po ito mga ka-bakers, ay atin na nga po itong ilalagay sa ating plancha. Ayan, ayusin lamang po natin. At ngayon naman po ay maglalagay po tayo dito ng bilog-bilog or parang dot-dot para po may labasan din po siya ng hangin. Tsaka po style niya din po niya or design na rin po niya. Gagamit lamang po tayo ng ating tinidor para dito. Okay, at eto na nga po siya mga ka-bakers. Napaka-cutesy. Pero hindi po dyan nagtatapos dahil maglalagay pa po tayo dito ng ating egg wash. At syempre naman hindi pa rin po talaga nagtatapos dyan. Dahil maglalagay na po tayo dito ng cheese. Ay, lalagyan na nga po natin ito ng cheese. Kayo na po ang bahala kung gaano po kadaming cheese ang gusto nyong ilagay dito. At pag nilagyan na nga po ng cheese, ay atin po itong ipapahinga ng 30 minutes. Pagkatapos po ng 30 minutes, ay atin na nga po itong ilagay or isalang sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 200, sa baba ay 200 din at ang baking time ay 15 minutes lamang. Pagkatapos po ng 15 minutes ay luto na nga po ito mga ka-bakers. Atin na nga pong hinango. Pagkatapos ay eto na nga po ang kanyang itsura na napakasarap at napaka-cutesy naman po talaga. Tingnan naman po natin kung gaano siya kaganda. Napaka-decente, napaka-simple pero napakasarap. Uy, napakasulat nga po talaga nito mga ka-bakers. At syempre, hindi dyan nagtatapos dahil atin itong hihiwain. Ayan, at eto na nga po sila mga ka-bakers. Yung hati naman po ay pwede naman po kahit gaano po kalaki ang gusto nyo hati dito. At syempre, depende rin po kasi talaga yan sa ating costing or sa kung magkano po natin ito ibibenta. Ayan, tignan naman po natin kung gaano po siya kaganda at kasarap. Video pa lang nakakatakam na po. O di po ba, meron na naman tayong pang negosyo ideas? Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na din ha. Eto na po ang ating food for the soul ngayon. Mateo 5 verses 3 to 5. Pinagpala ang mga taong umaaming may pagkukulang sila sa harapan ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga naghihinagpis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga taong mapagpakumbaba, sapagkat sila ang magmamana sa buong daigdig. Amen, amen, amen. Purihin natin ang ating Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman. Mangyari nawa ang kalooban ng ating Panginoon at sana ay dumating na ito sa lalong madaling panahon. Mag-iingat po tayong lahat mga ka-bakers, huwag tayong mawalan ng pag-asa at palagi lamang tayong manampalataya. Amen. Kaya naman ako na po muna ay aalis. Magpapaalam na po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.